ang pag-issue ng warrant of arrest in the pre-trial chamber ay through an ex parte proceeding. This is accompanied by confidentiality. Kung confidential ang proceedings at yung paglalabas ng warrant, bakit nabanggit o alam ni OMB Boying Remulla na mayroong mga pending warrants? Hindi ba ito violation ng confidentiality? Ang pag-announce, hindi niya actually in-announce, natanong siya sa isang interview at nabanggit niya na mayroon na raw pending arrest warrant o mayroong arrest warrant na lalabas ang ICC para kay Senator Bato de la Rosa. At base dun sa isang nakausap natin na source, mayroong mga pending din para sa ibang mga opisyales na dating mga kasama din sa war on drugs. Albayalde, Aguto, Marcelo, Arayata, and Carlos. Puro mga PNP. So, ang pending warrant right now, ang nabanggit lang ni Secretary Remulla, kung di po ako nagkakamali, ay si Senator Bato de la Rosa. Let's walk through kung ano ang proseso nito. So, sa International Criminal Court, mayroong tinatawag na pre-trial chamber. Ang pre-trial chamber na ito ang nagde-determine ng probable cause. Ngunit, kakaiba sa ating o iba doon sa proseso dito sa Pilipinas ng local courts natin, ang pag-issue ng warrant of arrest ay ex parte. Anong ibig sabihin ng ex parte? So, ibig sabihin, isang partido lang talaga ang maririnig. In other words, mag-a-apply ang Office of the Prosecutor sa pre-trial chamber ng issuance ng warrant. Ang kailangan nilang patunayan ay ang mga sumusunod. Unang-una, na may reasonable ground to believe na yung tao ay gumawa ng mga krimen na ina-allege doon sa kanilang reklamo at itong mga krimen na to ay nasa jurisdiction ng ICC. Tungo ito sa Article 58, Paragraph 1 ng Rome Statute. So, magkakaroon ngayon ng pagdinig, pero ex parte ito, meaning hindi binibigyan ng notice ang defense. Bakit? Para hindi para talagang ma-ensure yung confidentiality. So isang characteristic din po ng pagdidinig dito sa pre-trial chamber sa issuance ng warrant of arrest ay confidentiality and secrecy para maprotektahan daw ang mga witnesses. Kailangan para rin ito maprotektahan ang ebidensya o sensitive information. May mga protective mechanisms din that are in force. So pagka nag-issue ng arrest warrant or summons to appear, then dadalhin siya doon sa Hague or isusurrender siya doon sa hukuman. Nakita na natin itong nangyari dito. So, uulitin ko, ang pag-issue ng warrant of arrest in the pre-trial chamber ay through an ex parte proceeding. And this is accompanied by confidentiality. Ngayon, ang tanong, kung confidential ang proceedings at yung paglalabas ng warrant, bakit nabanggit o alam ni OMB Boying Remulla na mayroong mga pending warrants? Hindi ba ito violation ng confidentiality? Well, ang tingin ko dyan is the reason privy si OMB Remulla ay dahil nung siya ay kalihim ng hustisya o ng katarungan dito sa Pilipinas, siya ay involved o sumasali sa proceedings ng ICC pre-trial chamber at nagbibigay ng tulong sa prosecution. Hindi naman ito surprise na sa atin. Pero for a time, denial pa kasi ang sinasabi o ang pagkukunwari ng Marcos administration ay hands-off sila at sumusurrender lang sila sa jurisdiction ng ICC.
may ilang beses na pong nadulas si dating kalihim Boying Remulla at ngayong OMB na sila ay tumutulong o nagbibigay ng tulong sa mga witness sa pagkuha ng ebidensya, and in fact na binuksan ni OMB Remulla nung siya ay kalihim ng katarungan dito sa Pilipinas, binuksan niya ang kanyang tanggapan para doon magtungo ang mga gustong magreklamo laban kay Rodrigo Duterte at mga kasamahan niya sa war on drugs. Sa madaling sabi, sa pagsisiwalat ni OMB Remulla na may pending warrant na si Senator Bato de la Rosa, tapos na ang kanilang pagkukunwari, tapos na ang pagbabalat kayo. Ang Marcos administration, tulad ng sinabi ni Attorney Kaufman, ay siyang tumitindig bilang prosecutor at kalaban natin sa paglilitis kay Rodrigo Duterte at mga kasamahan niya sa International Criminal Court. Hindi na nakapagtataka dahil nga mayroon silang paglalabag sa jurisdiction dito ng ICC or sa soberanya ng Pilipinas. Doon sa pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, marami ng katanungan kung valid ba 'yon. Maliwanag kung babasihin natin sa mga batas ng Pilipinas, mayroon talagang grounds para tayo ay maniwala at isulong ang teorya natin o ang panig natin na walang jurisdiction ang ICC kay Rodrigo Duterte at ang sa pagsuko sa kanya ay labag sa batas ng Pilipinas. Labag sa 9851, tama ba yung aking iniisip? Sandali lang po. Doon sa, mali, nawala na naman yung aking Ayan. May paglalabag sa Republic Act 98, tama ba? 51. Tama pala ako. Republic Act 9851. Okay. So, bukod pa sa, of course, sa warrant ni Senator Bato, umiikot din ang mga balita pero hindi pa natin na-verify ito na may possibility na tinatrabaho din ang pag-issue ng warrants of arrest kay VP Inday at kay Congressman Pulong Duterte. Bakit? Matagal ng aligasyon. Ang linchpin dito, ang dapat titignan natin para may clue tayo sa pangyayari ay dun sa mga pronouncements ni dating Senador Sonny Trillanes. Sabi niya dati at siya po ay nag-aakusa noon kay Congressman Pulong Duterte na siya daw ay involved kasama ng tatay niya sa isang sindikato na nagbebenta ng pinagbabawal na gamot. At yung war on drugs daw ay isa lang paraan para ma-eliminate ang kanilang kompetisyon. Sadya talagang medyo wild ang imagination ni Senador Trillanes. Gayunpaman, sa tindi ng galit niya sa pamilya Duterte na hindi naman niya isinisikreto, madali paniwalaan na talagang isinusulong niya ito. Bukod pa dyan, matagal na niyang fishing expedition ang supposedly joint bank accounts ni Pangulong Duterte with Vice President Inday Sara. Ilang beses na siyang nag-challenge, pakita nyo, buksan nyo yung bank accounts nyo dahil hindi niya mapabuksan ang mga ito gawa nga ng bank secrecy law. Ngunit dahil sa kadaldalan ni dating Senador Sonny Trillanes, nakikita natin ang kanyang pakay at kung ano o paano ang kwento na gagamitin niya. Okay. Alam mo, Kid Wanderer, kung ayaw mo ako magsalita in a certain way, maaari ka namang magtawag kay dating Senador Trillanes ng whatever you want in your own wall. Okay? Alam kong galit kayo, pero I will not compromise myself kasi hindi naman po kasinungalingan na tawagin siyang dating senador. So if you want me to call him something else, I'm sorry, hindi ko kayo pagbibigyan. Masyadong maliit na bagay yan para guluhin mo yung comment section.
Hi kay Pitts. So, muli. Ngayon, ano ang mangyayari? Okay. Ano ang nakikita natin mangyayari? Dahil may Republic Act 9851, mayroong nakatakda dito na paraan para maaresto o ma-serve ang warrant of arrest dito. Kailangan kilalanin unang-una na ang primary jurisdiction ay ang Regional Trial Court para sa paglalabag sa crimes against humanity. So bago madala ang mga tao na subject ng mga warrant, kailangan may paglilitis dito. Ayon sa Rome Statute, kailangan rin patunayan bago tumungo doon o bago bigay ang jurisdiction, so kilalanin ang jurisdiction ng ICC, maipakita ang unwillingness o incapacity ng ating mga hukuman na i-acknowledge o ipailitis ang mga kaso dito sa Pilipinas. Hindi yan malalaman unless there is a serious attempt na ilitis muna ang kaso dito. Kung walang paglilitis o walang mga kaso na final dito kina Senador Bato at ang kanyang ibang mga kasamahan na posibleng issuean ng warrant of arrest, maaaring ipatigil ang pag-deliver sa kanila sa International Criminal Court. So, ngayon, ang katanungan, maliwanag na kung ano ang partisipasyon dito ni OMB Remulla. Ngunit ngayon, siya ay ombudsman na. Nakatakda ba ito sa kanyang mandato na siya ang magsulong ng kaso tungkol dito sa human rights, sa violation sa crimes against humanity? Trabaho ba niya ito? Ang bilang itinakdang primary authority, pag dinala dito ang warrant sa Secretary of Justice or sa Solicitor General, ihahain ang warrant na iyan para sa execution nito. Hindi po sa Office of the Ombudsman. So, bakit nagsasalita na naman si OMB Boying Remulla? Marahil ay akala niya nagbibigay lang siya ng impormasyon, ngunit doon sa kanyang pag-a-announce, tila sumobra yung kanyang enthusiasm na maglabas ng ganitong impormasyon. Posible rin na may pakay siya na politika sa likod ng kanyang pag-aamin o pagbibigay ng impormasyon na may warrant na pending na si Senator Bato. Kung matatandaan po natin, identifiable naman ang mga tao na bumoto sa pag-archive ng impeachment case ni VP Inday at isa si Senator Bato sa masugid na taga-suporta ng Vice Presidente. Hindi mo layong mangyari na target siya for political oppression dahil sa kanyang malinaw na pagpapanig kay VP. So, ang tanong, magagawa ba nila ang ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Dahil marami na ang mga bihasa at inaaral ang batas tungkol dito, maaaring malabanan pa muna o labanan ito muna dito sa mga hukuman sa Pilipinas. Kailangan ipakita na mayroong talagang good faith attempt na kasuhan muna sila dito at i-allow na magkaroon ng jurisdiction ang Regional Trial Court sa paglilitis ng kaso na ito. Maaari din na idulog muna sa hukuman ang warrant na iyan at i-determine ng hukuman kung tama po ba ang pag-turnover o ililipat ang mga tao o mga taong subject of the warrant doon sa ICC. Ngayon, base dyan, mayroong mga nagsasabi, nagpo-point out doon sa Republic Act 9851
1951 na mayroon itong Section 17. Ayon sa Section 17 ng Crimes Against Humanity dito sa Pilipinas, mayroong paragraph ito. Ang sinasabi dito ay pagtatakda ng jurisdiction. Ang nakalagay, the state shall exercise jurisdiction over persons, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act, regardless of where the crime is committed, provided any one of the following conditions are met. The accused is a Filipino citizen. The accused, regardless of citizenship or residence, is present in the Philippines, or the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. So, nakalagay din na in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act if another court or international tribunal is already conducting the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Instead, the authorities may surrender or extradite suspected or accused persons in the Philippines to the appropriate international court, if any, or to another state pursuant to the applicable extradition laws and treaties.